Samantala, isa pang Pilipino po na dapat niyang makasama paakyat po ng Vision Massive yan. Kaya lang po si Levy po ay hanggang Camp 1 lang ng Vision Massive dahil nakaranas po siya ng hirap sa paghinga at pag-uubo. Kaya hindi na po siya nakatuloy paakyat po ng summit. Ilang araw ring nasa ICU si Nayahangan pero mabuti na ang lagay nito ngayon. Mayroon daw talaga kasi ang pag-akyat sa summit ng Vision Massive. Ayon mismo po yan kay Romy. Talagang laspasa lang talaga yung lakad. So, pagdating ko rito kagabi, igara lang talaga ako ng sleeping yung tulog. Kaya, iba yung ginawa. Kaya, may siyan nandun yung namin, yung pagka-appreciate ng view. Ngayong araw na po ang deadline para sa sapilitang paglilikas sa mga residente sa Barangay Napnapan, Pantukan, Compostela Valley. Ang mga rescuer naman naninimbang na kung itutuloy lang ang kanilang retrieval operations. Sa detalye, may report si Steve Dailisan. Steve! Diyan, pag-aaralan daw muli ng lokal na pamahalaan ang nilalaman ng ordinance na nagbabawal sa paninirahan sa mga itinuturing na danger zone ng Mines and Geosciences Bureau, partikular na sa mga minahan sa Pantukan sa Compostela Valley. Ayon kay PDRRMC spokesperson Arnold Polantaya, magpapaso na ngayong araw ang itinakdang 24 oras na palugit sa mga minero at residente sa Barangay Napnapan para lisanin ang kanilang tirahan at lumipat sa mas ligtas na lugar. May nakahanda naman daw na cash assistance para sa mga pipiliing lumikas. Hindi pa lang dumatiyak igan ng lokal na pamahalaan kung magkano ito at hindi pa rin magarantihan kung kailan ito makukuha. Mahigpit din ang tagubilin sa Office of the Civil Defense sa pilitang paglilikas. Sa tulong ng mga sundalo at police unit, nangako siya na gagawin ito sa pinakamapayapang paraan ng pangungumbinsi. Nakahanda raw mga otoridad igan na ipatupad ang forced evacuation, lalo't madalas yung nagiging pag-uulan itong mga nakalipas na araw dahilan para lumambot ang lupa at maging lalong peligroso para sa mga naninirahan doon. Maging mga ibang rescuers nga igan na naninimbang na din sa pagpapatuloy ng kanilang retrieval operations. Ang Philippine Red Cross Compostela Valley Chapter ay nagpulong na kagabi at hiningi yung abiso ng kanilang national headquarters kung itutuloy pa rin yung operasyon. Safety first daw kasi igan yung kanilang pinaiiral ayon kay Joseph Loy. Ganyan tuloy pa rin yung pagiging katuwang nila sa tracing sa mga nawawala pang biktima na sa pinakahuling tala ay nasa 46 na individual. 32 naman igan yung na-recover ng bangkay mula ng isagawa ang retrieval operations Huwebes ng nakaraang linggo. 28 dito ay tukoy na yung pagkakakilanlan, habang yung 4 ay nananatili pa rin unidentified hanggang ngayon. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Compostela Valley. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Steve Dailisan. Dumaan naman sandali si DILG Secretary Jesse Robredo sa Quiapo Church para kamustahin ang seguridad doon sa gitna nga po ng nakita nilang banta ng terorismo. By live report si Julius Segovia. Julius! Yes, Igan, sa gitna ng umunoy terror threat ngayon pinagdiriwang nga ang kapistahan ng Pong Nazareno dito sa Quiapo, Eduardo higpit yung ipinatutupad na seguridad ng mga otoridad. Personal nga na nag-inspection kanina, Igan, dito sa Quiapo Church. Si DILG Secretary Jesse Robredo, alas 6 ng umaga nang dumaan si Robredo sa harap ng Minor Basilica of the Black Nazarene para makita ang sitwasyon sa lugar. Halos hindi na mahulugang karayom ang southbound lane ng Quezon Boulevard. Madalim pa na magsimulang magtungo sa simbahan ng libu-libong deboto mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at malalayong probinsya. Dala nila ang replika ng Pong Nazareno. Karamihan pa sa mga deboto walang sapin sa paa. Nakikiusap naman igan si Robredo sa mga deboto na habaan ang pasensya. Mas sinigpitan daw kasi ang seguridad ngayon. Doble alerto ang pulisya at militar para masigurong hindi makakalusot ang masasamang elemento. Huwag na raw magtaka kung i-inspeksyonin pati ang daladalang mga bag ng mga deboto. Pakiusap ni Robredo, wag na magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng patalim. Bawal din daw ang paggamit ng paputok at kung maaari, wag na rin daw sumama sa prosesyon ang mga bata, matatanda at mga nagdadalang tao. Naka-standby naman ang mga ambulansya at fire truck sa gilid ng simbahan at tuloy-tuloy naman ang misa hanggang alas 12 mamayang tanghali. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Julius Segovia. At oras na para sa unang chika, narito na po si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Kapuso actor Dingdong Dantes
planong ituloy po ang pag-produce ng mga pelikula. Very happy kasi si Ding Dong sa success ng Segunda Mano, kung saan isa siya sa mga producer nito at nanalo pa bilang Best Actor ng Metro Manila Film Festival. This year naman, nakatak nang ipalabas ang kanyang ipinuduce, ang Aswang Chronicles. Malaking blessing naman daw ang muling pagtatambal nila ng kanyang girlfriend na si Marian Rivera sa upcoming primetime series na My Beloved na mapapanood na sa February. Proud na proud rin siya kay Marian dahil sa success na nakamit ng Amaya. Sobrang proud ako sa kanya dahil naging parte siya, naging bahagi siya ng very historic show. It's amazing how she represented this era of their generation. Samantala, Survivor cast-off Ellen Adar na hindi raw nasisexihan sa kanyang cover photo sa FHM. Bakit kaya? Alamin po yan sa unang chika ni Nelson Canlas. Daring at palaban ang dating ni Ellen Adar na sa cover ng FHM Philippines ngayong January 2012. Pero kahit marami ang naseseksihan kay Ellen sa cover, hindi ito pasado sa mismong cover girl. If I look at myself, parang, wow, parang sexy ba yan? Pero kasi it's me. Kahit ito na raw marahil ang pinaka-sexing cover na nagawa niya, no reaction daw ang kanyang boyfriend at co-castaway na si Tilo Cucueco. Because he's not the type naman talaga na parang to praise. No, oh my God, you're so sexy, you're so beautiful. He's not the type. Pero the fact na parang he's okay about it, wala siyang negative comments. So I think nagustuhan niya. Naikwento naman ni Ellen na sa darating na Pebrero pa sila magkakaroon ng Castaways reunion sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Okay na ba sila ng ibang celebrity castaways? Mas marami pa raw kasing intriga na nangyari sa likod ng kamera ng Survivor. Tibati na ba kayo? Hindi. Hindi ko kaya. Pero may nag-sorry, pero hindi ko muna siya rin-replyan kasi after yun that episode na lang, tanggapin ko yung sorry niya. It wasn't because of the game. It was, tapos na yung game. It was off-cam. Off-cam na. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Umpisa pa lang yan ang chikahan, kaya huwag kayong bibitiw. At ang hirit namin mamaya, pinakasariwang balita kaugnay sa pista ng itim na Nazareno, aalamin. Nag-bungee jump na turista sa South Africa na hulog sa ilog matapos mapatid ang lupit. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ayan, nakita niya yung kamay ni Chef Boy Logro na hawak-hawak ang tinola na pangpakain ngayon sa mga UH Barkada. Ibang klase talaga. Kasi nga pala sa inyo ng mga gustong sumali sa Itim na Nazareno, I'm sure, naku, kailangan maganda yung breakfast. When I say maganda, that means na kailangan mabibigyan talaga kayo ng energy para sa mahabang lakaran sa araw na ito. At ano nga ba ay maire-recommenda ni Chef Boy Logro? Aba, walang iba, kundi ang tinolang manok na may kalabasa na mapagbibigay talaga sa inyo ng extra energy.